What's up, guys? Lita. Yun. Sakit ng katawan ko. Malinaw ba? Meron ba akong sound sa inyo, mga guys? Meron ba akong sounds? Pakisagot na lang. Yun. Meron sounds, sabi nila. Ay, ayusin ko lang to, guys. Yun. Lagay lang tayo ilaw at you know what it is. Mm-hmm. Yun. Yan. Mm-hmm. Yun. Magandang hapon, guys. Welcome sa studio ko. Ito muna tayo bago ako mag-reaction video. So, Benedict Head. Ay. Pangit yung mga negatibong mga mensahe. Kababalik ko lang sa mundo, guys. Joe Marcelma, nasakit yan ko. Pakundos, Lance, wala bang bagong reaction vid? Later, guys, meron tayo yan. Nagpapalipas lang ako ng oras. Yes. Good PM Idol, J. Michael Ibanez, yes. Ilang araw. Romel Otilia, yo din sa'yo pabalik. Jimwell, bomba na. Yun ang gusto ko, kung meron man, pabombahin na. Joke lang. BJ sa Boglands, wala, kagigising pa lang. Albert Barcelona, wag mo na utangan si Badang. Kala ko mauutok natin siya eh. Pag babae talaga, nagre-reply siya eh. Janeo Bidaure, sabi ni Almira. Guess ka ulit sa Break It Down. Subukan, pagka pwede, di ba? Wala namang problema doon, di ba? Almira Bidaure, yan. Juan Marvin Lopez, yan. Battle ka na ulit. Jaanya Miyok, sabi niya. John Ray Francisco, what up? Thailand na ulit bago pa maging illegal. Yun. Kagagaling ko lang kasi, guys eh. Kaya hindi rin makapag-record eh. Ito. Kailang natin na kumalma ang mga sitwasyon bago tayo kumilos. Kababalik lang ng boses ko, mga guys. Sobrang haba-habang battle yan sa paos na dapat tapos na lahat ng dapat tapusin. Si Jaanya. Yan o. Studio mo na yan, pre. Yup. Hindi ko kasi mapakita eh, yung buong lugar eh. Wala. Yung boot ko nun dyan sa gilid. Yes. Sa ating mapakita eh. Yung bagong hari ng tugma. Shoutout kay Daakata Show. Yan. Si Nico na araw-araw inuulol si Kuya mo Badang. In fairness, nag-e-enjoy talaga ako. Kumbaga, ewan ko kung si Badang nag-e-enjoy. Pero sana mas malawak yung pangunawa ni Badang sa mga ganyan na hindi niya sana dinidibdib talaga, alam mo yun. Para lahat tayo kumakain. Lance, baka may balita kay Balakid. Ayoko magsalita.
Pero pinipilit natin siya. Yeah. Kain na mo. Balita sa paggamit ng Viva Max sa kanta mo. Ayun, nagtatago yung ano, yung motherfucker na parang producer ata ng kanta nila. So, kesa, alam mo yun, gawin na lang natin token yan. Balita. Shoutout si Binay, sabi. Pre, patay na daw si Badang na sagasaan. Gago ka, Nico. Huwag mo akong pasahan ng evil spirit. Ay, nako. Ay, nako. May bagong labas daw ang BID. Tingnan natin. Sige. Chinek ko lang at kasi alam mo yung function nitong, alam mo yun, itong computer, kaya tinatry ko siya mag-isa para... Yes po? Ito, bato mo na lang. Dito na lang. Okay. Thank you to. So, yun mga... ganito lang pala magpagana ng computer, mga guys. Okay na. Kailan ka maglalabas ng music? Si July. Lapit na, guys. Unti na lang. Pero sana bumalik yung boses ko kasi magdadalawang buwan ng ganito yung boses ko. Parang hindi ko siya malabas. Nahirapan na rin ako kasi yung kabuuan ng boses ko hindi ko na malabas ng buo kasi parang ewan ko ba nangyari dito, naabuso ata to kasi bumalik ako sa pag-yosi. So, pinit ko yung vape. Tapos, binalik ko yung yosi. Sige, pasok. Lighter pala. Ay, ito. Yan. Lance, kamusta yung jogging niya ni Nico? So, ngayon, nagpapa-detox ng katawan at saka home workout. Yun lang ang Hindi ko na nakasama si Nico, kaya kung may kaso man yan, ilayo nyo ako dyan muna. Looney Apex, Badang K-Ram. Okay, papanoorin natin yan later. Wala talaga pag-asa sa flip top. Feeling ko wala na pero alam mo yun, sino ba naman tayo para diktahan kung anong desisyon ng mga tao sa paligid. Feeling ko kababalik lang ng tunay na Lance kasi off ako sa mga alak, yosi, alam mo yun. Unti-unti natin nilalabanan para humaba lalo yung buhay natin. Nakakapagod ng abusuhin yung sarili, guys. Kaya kung sino mong lumalaban ngayon sa, alam mo yun, sa battle ng addiction, labanan nyo lang, guys. Dagdag nyo lang si Jesus. Sa ngayon may pinapanood akong parang series ng story ni Jesus sa The Chosen, at para sa mga wala pang alam mo yun, wala pang masyadong alam kay Jesus. Ay feeling ko mas maganda yung introduction ng The Chosen bilang alam mo yun, para sa mga nagsasaliksik sa buhay ni Kristo. Yung Luis, ba't mukhang 90s bubok mo? Dali, talagang old school tayo, guys eh. Medyo hindi tayo masyadong fan ng mga modern stuff kasi nagpalaki sa akin lolo ko eh. Lolo ko tsaka lola, kaya yung taste ko nakabase din sa kanila eh. Sa awa ng Diyos, maganda naman yung taste nila. Ayun. Lord, totoo ba yung sinabi ni Akata na ikaw daw yung umiyak sa talent? Oo, totoo yun. Alam din ni Arik yun. Ganun ako katotoo. Ganun din siya katotoo na alam niya rin sa sarili niya na sinabi ko rin yan.
Tinulak ko lang si Nico para sabihin niya. Ayun. Kumusta buhay? Sabi ni Mark Edson yan. Ayos naman guys. Papagaling lang, sana bumalik na tong boses ko dahil marami pa akong i-record. Tsaka hindi rin ako makapag-reaction video kung ganito boses ko. Nagto 2 months na tong ganito eh. Sana lang hindi need ng opera kasi aray ko ah. Lance, galit ka ba sa Bisaya? Hindi ah, mahal ko yung mga yawers kong yun eh. Kumbaga, alam mo yun, Tagalog versus Bisaya, lagi nilang inaano, pero I don't fucking care. Ang pinakamahalaga dyan ay Pilipino tayo. Okay lang maging racist ka sa ibang lahi. Huwag lang sa kapwa mo Pilipino. So pag sinabi kong Bisaya ka, katumbas lang din yun ng pag sinabi mong Tagalog ka. Alam mo yun. Tsaka medyo tumatanda na tayo guys para maging emotional sa maliliit na bagay, lalo na hindi naman ganong kalalim. Alam mo yun. Anong kaibahan sa ni Lance sa totoong buhay sa battle rap? Sa totoong buhay, ano lang ako eh, parang maintindihing tao. Lahat. Kumbaga pag nasa camera na, pag may nakatapat ng camera, ano na eh, may halo na ng, ano yun, ng business, showbiz. Lahat naman tayo gusto kumain. Kaya kung anong maingay, gagawin natin. Ano yun? Negative, positive, kanta, battle, poem, slam poetry, spoken poetry. Lahat pwedeng pasukin guys. OPM, di ba? Basta, hintayin nyo na lang mga lalabas. Sa totoong buhay, ano lang ako eh. Mabait na po, matulungin na anak, tapos responsableng tatay, kupal na asawa. Hindi naman tayo perfect. Yun lang siya. Yun lang siya sa likod. In 2 to 5 years, sana makabalik ka sa flip top. In 2 to 5 years, sana iba na career ko nun. Sana mas kilala na ako ng tao. Hindi na dahil sa battle rap. Pero ayun na yun eh. Sama na sa history. Corona motherfucker, yeah, shoutout sa'yo. Cholo, shoutout sa'yo. Alam mo na saan na yung Lanceta Max Mile album. Nakaano na lang siya, nakatago na lang siya sa sulok-sulok ng kung ano man. May mga art na ano eh, na para sa'yo na lang eh. Kumbaga, ang mga tao hindi magigets kung i-force mo yung art mo sa norm. Kunyari, yung art ko mas malalim na sa karaniwang malalim na para sa tao. Siyempre, kahit anong pilit ko na ano yan, malalim yan, yung pagka-construct niyan, perfect. Wala pa rin dating sa kanila kasi hindi nila magigets kung ano ba talagang pinupunto mo doon or para saan yun. Favorite laws of 48? Lahat. Lahat yan. Lahat yan. Pero syempre, yung pinakauna talaga, yun talaga yung kailangan sa buhay. At totoo yan. Minsan, kailangan mo siyang labagin. For the fuck of it. Yun. Ayaw kasi magturo dito ng 48 Laws of Power dahil isa lang din akong nagbabasa. Ayaw ko magmarunong. Sa mga nakikinig nyo yun, gamitin nyo yan. Ano siya, pwede siyang gawing sword, pwede siyang gawing shield. Pero mas mabuting gamitin siya as shield. Hindi ko nasasagutin yung iba dito guys kasi wala akong
information about sa ito, kunyari ito, OG1 Charlie Mac, sino man nanalo. Di ko rin alam, guys. Pero tingin ko, yun yung mga laban na panalo tayong lahat. Gusto ka pa namin makitang bumatel, guys. Siguro bago mo yung matapos ng taon na to, isa lang, kahit isang battle. Kasi may isang liga na naman na postbong at ayoko nang i-jinx yan. Napag-usapan namin ni Apex na pwede kami maglaban sa league na to kasi yung league na to is parang no showbiz, no personals. Para siyang ganun. So, ang una kong tinawagan is si Apex. Dahil si Apex, tropa yan. Dikit yan. Kinausap ko siya, sabi ko, gusto mo ba? Total bad naman tayo parehas. May nag-alok sa akin na liga na palabas na small room. Tapos, gusto lang nilang makitang bumatel ulit tayo. At this time, walang personal, walang magbaback up na illegal na shit, walang controversy. Sabi niya game naman daw siya. Pero syempre, magkaibigan kami. Kung no choice na, pwede raw kami maglaban. Pag nagkasundo sa presyo, di makikita niyo kami bago matapos yung taon na Lanceta versus Apex. Yeah. Hindi ban si Apex sa liga. Kumbaga, yung walang hindi masyadong nakikita sa, alam mo yun, sa lente ngayon at sa camera. Usapan namin, kung kaya naman, maabot ng liga na to yung hinihingi namin na, alam mo, hindi naman masyadong malaki dahil alam naman natin yung nangyayari sa malaking bigayan. So ito, more on for the culture talaga. And wala nang masyadong ek-ek. Wala nang iyakan dahil kung anong kailangan ng battle rapper lalabas. So naghihingi silang 3 battle. Ako versus Apex ang number 1 pick. At nakausap ko na rin si Sak Maestro. Si Kuya Allen na lang, aka Balakid ang hinihintay nating sumagot sa tawag dahil nakausap ko na siya. At wala na akong ilalabas na kahit ano pa. Tinihintay ko na lang kung oo siya comeback na battle niya na Sak Maestro versus Balakid. Kain na nyo, huwag kayo maingay Hayop kayo. Lanceta versus Tipsy D. Ako, kayang-kaya ko yan Kayang-kaya kong magsulat para sa kanya. Well, sa dami ko naman sinusulatang MC ngayon, feeling ko, kailangan ko lang ng konting pahinga, like 2 months, para pag ako naman may battle, makapagpahinga na ako. Nakapagpahinga na, kayang-kaya na ulit ng utak. Well, alam ko kasalanan ng pag-ghost right, pero syempre ako walang battle Alam mo yun, walang battle. Nagsasawa ka rin gumawa ng kanta, nagsasawa ka rin magsulat para sa ganitong tipo na pagmamahalan. Family friendly na ano. Yeah. So, yung ghostwriting para sa akin, basic na lang. So, pag bumalik ako, syempre, pag ang ghostwriting, hindi naman siya basta, sulat ko, spit. Ang ghostwriting is, ang effective na ghostwriter, hindi mo siya makikita. Kahit pakinggan mo pa lahat ngayon Parang, sino sinusulatan mo? Hindi namin marinig. Hindi namin marinig kung sino sinusulatan mo dyan. Kasi yun That effective ka na ghostwriter. That kaya mong sumuot sa mga sapatos ng ibang tao. At gamitin yung nila, alam mo yun. Lance, yung kanta mong hati, siksik sa lyrics, parang hirap kantahin ng Love Guy mo sa live. Mahirap, trinay ko na siya. At awan ng Diyos, may banda na ako ngayon So,
medyo gusto ko sanang parinig kaso ayoko muna eh, baka 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 maano ako, anong tawag dun, ma-excite ako pagka narinig niyo ta's alam mo yun, pinuri niyo, baka di ko mapigilan. So nagkaroon akong bagong banda and itong banda na 'to is batikan sa Olongapo at yung Olongapo kilala sa ano eh, banda kasi music, sa DJ. So ang last na nila ang rap, ang hip-hop. Mas kilala ang Olongapo sa banda. Nandiyan yung tatay nila Easy Meal, di ba? Um, pati sa Kiss Lola, Olongapo, di ba? So, nag-iba yung ano, anong tawag dun? Nag-iba yung pananaw ko sa paggawa ng music na nagkaroon na ng banda kasi last inom ko bago ako tumigil uminom, aksidente lang eh. Basag na ako, may kinausap daw akong banda out of nowhere. And kinabukasan, wala akong maalala, may nag-chat na sa akin na, alam mo yun, oh, ito hindi na talkies to may usapan tayo, sabi niya. Sabi ko, sige kuya, punta kayo dito. Nung malaman ko, yung banda na yun is mga kabanda rin ng kuya ko. Dati nung nagsisimula pa kuya ko, kasi yung kuya ko, ano dito eh. Di ba yung pananaw ko nung narinig ko na, shit, ang gagaling nila. Ako ang tulongges dito. Silang mga kabanda ko, sobrang gagaling nila. Alam mo yun? Kaya pag narinig niyo yung live version ng isang araw, hati, alaala, imahinasyon, basta marami, dama. Sana, alam mo yun, sana makatagos pa rin. Naniniwala naman ako makakatagos yun dahil ibang MC nga napasikat natin eh. Lods, may lahi ka ba? Ewan ko eh, pero feeling ko may medyo pagka-inchik tayo mga guys. Oo, talagang ito yung mukha ng Asyano. Lance, kapareho ng line mo sa City Head, yung sunog ka na lunod ka pa ni JD. Kaya nga eh, kakanood ko lang yun medyo, hindi mo rin siya masisisi, baka hindi niya naman ako chinecheck or ano, pero sobrang ano lang, no? Sobrang parehas. Pero kasi kung ibe-breakdown yung dagat-dagatang apoy talaga kasi yun na yung pinakaswak. Sunog ka na, ay lunod ka na, sunod ka pa. Di ba parang props. May chance pa ba magkaroon ng indie part 2? Yung indie, tayo na sa isang upuan lang namin sinulat. Pag nakita nyo ako nagdo-double time, ibig sabihin mas mabilis kong sinulat yun. Pero pag mabagal, ibig sabihin, Jamela TV, _29, shoutout sa'yo. Best line na nasulat mo sa battle? Ang hirap Marami guys. Marami pati na rin sa mga sinulat ko para sa ibang MC. Marami guys. Hindi ko rin alam pero wag muna tayo libro-libro guys. Mahirap yan. Pang ano natin yan. Pang next episode pag madaling araw. Sayang, hindi man lang kayo nagtapat ni Senlook. Yes, sayang. Si Senlook, matagal ko na talagang hinihingi yan. Parang gusto sana siyang makalaban nun sa quarantine. Kasi yan yung nakakapagpalabas ng talagang gigil ko kapag lyricist yung kalaban mo, hindi lang basta big name, hindi lang basta, alam mo yun, mainit sa, hindi ako fan ng talaga eh. Comedy fan ako, pero mas mabuting fan na lang ako kaysa tinutulig sa ako yung style. Kinall out ka ni Apex sa BID. Puta, speaking of, diba? Speaking of,
Boss Lance, anong mga advice mo na nakuha mo kay Luns na tingin mo pang malakasan? Alam mo, yung friendship namin yan ni Kuya Luns. Bago pa kasi ako pumunta doon at maging kaibigan niya, pinag-aralan ko na talaga siya dati. At siya talagang gagawin mong ehemplo, perpektong ehemplo ng battle rap kaysa kung kani-kanino na sino bang minsan nagkamali na ba siya? Kumbaga, manalo matalo ang pinapakita niya laging history. Innovator. Sa IFC na Mission Stage. Yes. GL versus Balakid mas maganda. Pero, yes, marami nung maganda ngayon. Pero, may mga, alam mo yun, kailangan mo nang maganap na battle. Kailangan mo nang maganap na battle bago yung mga yan. Kasi parang, minsan nai-stuck eh. Kaya na-open ko rin yung Sak versus Looney. Kasi, feeling ko, katulad ko, kinall out ko si Sayed kasi feeling ko, may mga naiisip ako sa kanya. Kinall out ko si Batas kasi feeling ko may naiisip ako sa kanya. Yun yung sign na, this motherfucker, handang-handa to. Alam mo yun? At nakikita ko, same kami ni Sap na magko-call out. At pag kinall out namin, manalo matalo, may magandang laban. Alam mo yun? Kinall out niya si Tipsy D. Natalo man siya, pero hindi naman siya yung bodybag talaga. Alam mo yun? At least. Yan. Balakid versus Sap. Yan yung mga sinaset namin. So, may isa pa. Hinintay ko lang kung dapat kasi ang mga open gusto ko battle lang talaga eh. Ano mo yun? Laging katulad dati fuck person X. Nakalaban ko si Mot, di ba? Bira naman talaga, pero yun nga, choker. Balakid versus Lanceta Apex or Invictus. Pero si Invictus parang lalaban nata sa flip top. Kaya medyo malabo daw. Saan ka dito sa Olongapo, idol? So, tapinak tayo, guys. Tapinak. Ano to? Boss, ikaw ba Ghost Rider ng iba ng ito, tangina. I'll do it for free kung kay Kuya Darwin kung trip niya. Kaso ayaw niya, hindi siya nakikipagtulungan eh. Laging siya eh. Laging feeling niya, inaatake siya. Natowing na pag sumasagot siya, alam mo yun, mas nagmumukhang, hindi mo naman pala naiintindihan eh. Di ba? Alam mo yun. Kala ko, alam mo yun, mas marami pong bagay na masasabing masama kung magpapakatotoo ka. And sa ginagawa nga namin, mas masaya siya dahil, alam mo yun, ginagawa na ng laro eh. Lance, ba't may CCTV ka dyan? Paano ka maglululo? Bantay sarado tayo. Ito ang aking semi-rehab. Boss, inang tingin mo malaking chance manalo sa isa boy na yun? Ayoko. Kasi minamalas yung mga pinipredict ko. Wag na. Last year si EJ yung pinipredict ko eh. Kaso nung predict ko, natalo. Wag na, sabi ko. Ayoko na yung sa universe. Nanggigigil eh. Ito pala yung gusto mong manalo ah. Sige, papahiya kita, puki ng kinaka. Yun. Lanceta tumigil uminom, straight edge ka. Congrats. Yes. Yung Yossi, ayokong magsinungaling pero alam mo yan, hanggat maaari, paisa-isa. Kasi kung ano ba tawag yun? Kung lalabas yung mga kanta, tapos abuso mo sarili mo, paano ka tatagal sa diba? Sa industriya at eksena? So, kailangan maging maayos din pati pangangatawan at pag-iisip. Kung sakaling dumating yung oras ko, edi, hindi na, wala nang dahilan para, hindi kasi ako nag-gym, hindi kasi ako nag-ayos, hindi ko kasi nilubayan yung Yossi.
gawa ka distract. Ayoko guys. Diss mo si Looney. Tapos na yun eh. Wala, di tayo umubra. Yung aura pa lang niya, parang blinak ka na eh. Oh, tangina ka. Di ako magdi-diss back. Sagot ka. Ano masasabi mo sa Easy versus Abra? Ako natutuwa ako kasi parang malaking pinagkaiba ng battle rap sa rap, diba? At yung distractan nila parang art na parang 1 minute, 1 minute. Uy, parang golden age ng rap battle dito sa Pinas. Diba? 1 minute, 1 minute lang, full of substance. Shoutout sa kababayan ko si Easy na parang, man, nandyan ka na sa God level. Still, diba? Nag-give back pa rin siya sa community. Yan ang mga ganyan dapat, guys. Hindi niyo siya tinitignan na, ba't ka bumababa sa level ni ano? Come on, bro. Abra. Mataas din si Abra para sabihan niyo ng ganyan. So, magandang show yung pinapakita sa atin. Imbis na mag-iyakan kayo or kung alam mo yun, masaya na lang kayo para yung mga artists magkaroon ng, alam mo yun, exposure, para lang, alam mo yun, minsan, yung basta bara-bara comment ng hindi nagpapaka, alam mo yun, yung constructive criticism, parang minsan nakaka-apekto lalo na kung bad day para sa artist, di ba? Kunyari, minsan, paano ba sasabihin? Invincible ka. Minsan. Kung paano, nagsunod-sunod yung problema, tapos ikaw, parang wala ka lang, bigla-bigla ka lang magko-comment na, bobo ka kasi. Diba? Ano na lang mafe-feel ng artist na parang bumaril ng 10 at nag-miss ng 2 at ginudge mo siya sa 2 miss niya. Parang ang dali lang mag-comment. So, pero ang pinakapayo ko dyan, wala kang paki. Yun. GL versus MR. Ako talagang battle rap analyst ako eh. So, ito lang yung battle na hindi ko makita kung ano yung kalalabasan. Pero, kung ilalagay natin yung, alam mo yun, yung utak sa mga sapatos nila, parang both magpapakita ng significance. Alam mo yun, ng brilliance sa kanya-kanya nilang style. Yun lang. Gusto ko raw makalaban ni A to Z. Ayan ang mga gusto ko naririnig. Si Apex, ano yan eh, kasparing ko yung madalas eh. So, nerd kami kapag usapang rap. Lalo pag kasama sila Zaki, sila nakikita ko na nung nag-usap kami about sa kung maglalaban tayo, kaya ko i-sacrifice na walang anong tawag doon, walang chismis, walang controversy para lang sa isang historical battle. Kasi alam ko naman yung kaya ni Apex eh. Bro, before ng offbeat shit na sinasabi ng tao na hindi naman talaga isa sa lagi kong ginagawang example kahit sa mga school, yung extended metaphor ni Apex. Doon siya magaling sa extended metaphor. Na parang sabi ko, ano yan, hindi na napapansin ng tao yun. Pero ako as writer, alam ko kung gaano kahirap gawin yan at para sa'yo, parang pinisik mo. Alam mo yun. So, kung maglalabang kami ni Apex, why not? Di ba? At hindi naman porket ako ban na tong isa sa ganito. Alam mo yun, parang hindi naman tao rin magdidikta kung tapos ka na o hindi, di ba? Hindi rin liga na kung sino man liga yung makakapagsabi na tapos ka na. Kasi una sa lahat, ang kulang na lang naman sa inyo is platform eh. Di ba? At ang platform, nagkakaroon yan, nawawalan. At pwede kang gumawa ng sarili. Yun lang, kung gusto mo. Kasi ano bang point? Ano bang point ng pagre-rebel? Hindi lang naman basta TF. TF lang naman yung sumigaw nung last time. TF lang yung umingay kasi pinaingay ng lahat. Ng pros and cons. And yung pinaka-point dun is
alam mo yun, yung art form nawawala. Yun yung isa sa mas malalim na ano nun, na dahilan. Yes, maglalabas ako. Lance, release ka kahit isang track sa July. Yes, maglalabas ako. 2 or 3. Ayaw ko siyang i-album pala. Kasi nagkaroon akong banda bigla. Mas need nyo marinig yung art na binuo namin as collective. Ibang-iba yung tunog ng album version at saka ng live version at saka ng acoustic. Yan yung gusto kong alam mo. Yes, Gene Road. So, mga guys, ako'y mag-aasikaso muna ng mga bisita. I love you guys. Thank you. Kita kits.